tayo. Capture natin to using our E-tool. Pwede ako gumamit ng E-tool or F-tool. Depende na lang sa inyo. E-tool lang ginamit ko. Kasi ganyan. Then, gagamit ako ng ating repair tool na Z. Yan. Then, ito yung wall. Tag natin yung wall. Then, capture natin itong second line niya. Second layer, using H tool. Then, shift ako ng F kasi hanggang dito siya. Then, shift ulit ako ng H. Paano ba niya? Nandito. Yan. Capture natin ito ng buo. Then, mag-hover tayo dito. Yung first that. Nag-shift pala ako ng F pagdating ko dito. Then, spacebar. Ayan. Then, meron pa tayo. Ayan. Kunin natin to kasi mas mababa siya. Gamit lang tayo ng T to cut. Then, ito pa. T to cut. Then, ito mas mababa. So, pwede natin i-select yung label. Hold natin yung shift button natin. Then, ibaba natin siya ng ganyan. So, hanggang dyan siya. Then, adjust natin. Ayan. Then, ito, meron siyang separation. Pwede natin siyang i-cut. From here. Sorry. Ayan. Then, ito, meron pa tayong next layer. Same this one. Gumit tayo ng trace tool or ating H tool. Shift tayo ng F. Then hover. Spacebar. Ayan. Then, let's go next. Dito, sa part na ito, importante yung ating vector, ha? Bakit? Pakita natin. Then, ito, mas mababang layer. So, diretso muna tayo dito sa ating mataas na layer. Using H. Capture natin yan. Shift ako ng G. Curve yan. Then, S ulit. Spacebar. Ayan. Then, magdodraw tayo ng wall. Ayan. Papakita ko sa inyo kung bakit siya dapat. Ayan. Sinadya ko to na yung wall is ginanto ko. So, try natin kung bakit importante yung vector. Shift tayo ng H. Ayan. H tool from here. Bakit H tool? Kasi kailangan natin magkadikit itong building na tong dalawa. Dito rin sa building nito. So, kailangan natin gumamit ng H para mag-connect yung wall nila. And see? Ayan. Wala siyang red dash line. So, hindi ko siya ma-connect. Bakit? Kasi, yung vector nito is different sa vector nito. Ano nga ba yung vector? Yung wall natin yan. Yung 3D wall. Ayan. 3D wall nito is papunta dito, while itong isa is pabaliktad. So, paano natin i-copy yung vector nito sa vector nito? Just select yung label. Press natin yung 3. Ayan. Kalagay, building vector is setted. Ayan. Pakita ko muna sa inyo. Ayan. Kita nyo, di ba, para siyang underscore na line lang yan. Then, select natin yung table natin. Press natin yung 3. Ayan. Kita nyo? Naging big letter L na siya. Tapos, may nakalagay, building vector is set. Meaning, nakaset na yung vector natin na same sa vector nito. So, ang gagawin na lang natin, ipipaste naman natin yung vector nito dito sa vector nito. Select natin yung label, then press natin yung 6. 6. Ayan. Ito yun. 6 is to paste the vector. 3 is to
select the vector. Then 6 is to paste the vector. Nawala siya, di ba? Then drag lang natin yung line. Ayan, kita nyo? Hindi ko na siya nadadrag kahit saan. Puro up and down na lang siya. Ayan. Kasi yung vector nito is nakaset sa ganyan lang. So, ayan. Lagay ko na yung vector. Then, dito, tatry ulit natin yung H tool natin. Then, diretso natin sa kabila. Ayan. Kita nyo? Ayan o. Meron tayong red dash line na. So, meaning, iisa na lang sila ng vector, kaya pwede na akong mag-connect. Diyan, dito, then labas. Then, hindi siya pantay, oh. So, mag-i-stop na lang ko dito, then, spacebar. Ayan. So, connected na rin siya. Nakikita nyo na maayos yung pag-connect na, ayan, oh. Pag-iisa lang yung line. Hindi siya nagdoble. Hindi siya nagganyan. Like ito, halimbawa, ganyan. Connected siya. Ayan. Then, ito, meron pa tayong isa pang line. Layer sa baba. Ito pa. So, using H tool ulit, capture natin yan. Then, diretso na tayo dito. Labas. Then, spacebar. Ayan. Then, meron tayong top layer pa. Capture natin to. Shift ako ng S. Then, itong part, shift tayo ulit ng G. Then, S ulit. Sa bus. Then, shift ulit tayo ng T para mag-cut. Cut. Diba? Now naman, next is gagawin natin ang groupings. So, paano tayo mag-groupings? Dahil magkakadikit ba to, need ko siyang i-group lahat? Of course, hindi. Isang way para malaman kung sino yung magkakagroup is, ayan, base sa root niya. And base dito sa root, color and design niya is iisa lang siya. So, select natin tong long building, then press natin yung 4. Same with this one. Iisa yung color nila, di ba? So, select natin to, then press 4. Huwag niyong dadayain na i-group yan lahat ha, kasi ayan, madaling makita kung sino ang magkakagroup. Paano tayo pala mag-select ng ating vector? Tatanggalin natin yung vector. Paano tayo magtatanggal ng vector? Press natin yung 3. Bakit natin tatanggalin yung vector? Sometimes kasi magkakaiba talaga yung vector natin. So, press natin yung 3 and escape. To remove the vector. Ayan. Then, ang pagkuha naman ng vector is, ito ko sa inyo. Halimbawa, dito. Oh. Capture ko siya ng buo. Kasi isa lang naman siya. Then, adjust ko dito. Then, kukuha tayo ng vector. Press, ayan. Wala pa yan napipindot. Press ko yung 3. Naka 3 yan siya. Then, hahanap tayo ng pinakamalinaw na corners na paggagaya natin ng vector. Halimbawa, ito. Ayan o, may straight line siya dyan. So, select natin dito. First point. Ito yan ang naka 3 tayo ha. First point sa start, then yung dito hanggang baba. Yung way niya hanggang baba, point lang rin tayo dyan. Ganyan lang siya, then spacebar. Ayan. Building vector is setted na. Then, ayan, mag-drag na tayo ng wall. Ayan. Pansin nyo, hindi na ulit ako nakakapag-drag kung saan. Nakaset na yung vector natin sa ganyan. Then, need natin mag-cut. Tulad ng ibang sinabi natin kanina, hindi tayo nag-group ng buildings. Layers lang. So, ito, clearly different buildings sila. So, hindi natin siya i-group. Stay natin lang ganyan. Next, meron tayong roof. Cut natin dyan. Yan. Then, ito ang ating need i-group kasi layer siya ng malaking building. Dyan. Then, next, ito.
Kunin natin ng ganyan. Using E-tool lang. Access part. Ating kunin ng ganyan. Then, select natin yung dalawa. Hold yung control key. Then, drag. Ganyan lang siya. Then, ito, meron pa pala tayong excess part. Using E-tool. Natin. Ay, X-tool, sorry. Yan. Then, this one. Yan. Pansin nyo may color green. Meaning niyan, yung color green, ito yung mask natin. So, lahat ng tatamaan ng color green na to, yun yung ating task area. So, lahat lang ang tatamaan niyan yung kakapture natin. This one. E-tool. Gagamit muna ako ng E-tool. Capture ng buo. Ayan. Then, gamit ako ng repair tool na Z para magbawas. And dito, pwede ko siyang i-drag ng konti. Then, ito, meron siyang ground part. So, using our repair tool, Z, bawasan natin yan. Same with this one. Bawasan natin yan. Then, drag natin yung wall. Ayan. Natin. Then, mapapansin nyo, ito, meron pa tayong miss part dito. So, paano natin siya i-capture? Using H tool ulit. Natin yung ganyan. Capture lang natin itong part. Ganyan. Then, spacebar. Ayan. Nakikita nyo, mayroon tayong error dito. Added pictures out of border. Bakit? Dahil nga, wala na siya sa ating mask area. So, paano natin gagawin to? Para masabi natin kay system na itong part na to is connected dito sa big building na to. Just simply select, then group. Ayan lang siya. Then, meron pa tayong top layer. So, capture lang din natin to. Tayong gumamit ng cut. Same with this one. Kakat lang natin yan. Spacebar. Ayan. Then, eto, meron pa tayong mababang layers dito. So, pwede natin siyang i-capture din. How? H2 lang tayo dyan. 1, 2 dot. Then, punta na tayo dito sa dulo. Then, labas natin. Pantay nitong layer na to. Ayan. Diyan. Sundan lang natin siya. Hanggang dito. Then, spacebar. Ayan. Then, mas mahaba pa yung wall niya. So, adjust lang natin yung wall. Click natin yung label. Hold natin yung alt. Then, adjust natin yung wall. Ayan. So, ganyan lang siya. Then, huwag kakalimutan mag-group. Then, try natin to quality check. Okay, wala tayong error. So, we're done with this map.